Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mula individual hanggang sa bawat bansa. Huwag maging sanhi ng pagkakasala ng kapwa at sangkatauhan. So, yan. So, ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 18, talatang 7, ito po ang mensahe. Napakahirap ng kalagayan ng daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng mga tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng mga taong pinanggagalingan nito. Ulit po natin sa 1 Korinto, Kabanata 10, talatang 32. Ito po ang mensahe. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan ng mga Hudyo, ng mga Grego, o ng mga kaanib ng Iglesia ng Diyos. Ulit po natin. Sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, talatang 15 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na ayon sa Diyos. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kalooban ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabi na idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Jesucristo, at ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Gayon po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na mula individual hanggang sa bawat bansa. Huwag maging sanhi ng pagkakasala ng kapwa at sangkatauhan. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na iwasan natin yung tayo ang siyang pagmula ng pagkakasala o gumawa tayo ng pagkakasala na siyang pagmumula ng pagkakasala sapagkat napakabigat napakabigat ng sasapitin noong mga taong pinagmumulan ng pagkakasala kaysa doon sa mga naudyukan mo na gumawa ng di mabuti o na-influensya mo o gumawa ng di mabuti dahil doon sa kasama mo. So ano yung ibang mga partikular na mga bagay para ikaw ang pagmulan ng pagkakasala? You influence people for doing bad. Inuudyukan mo, para kasi Satanas, inuudyukan mo yung kapwa mo na gumawa ng hindi mabuti. So ikaw yung pinagmumulan. So ikaw ang ikaw yung mapupuruhan ng parusa kapag ikaw ay kesa doon sa naudyukan mo na gumawa ng masama. Kumbaga man sa isang pangkaraniwang krimen, yung conspirator ang mabigat ang kasalanan kesa doon sa accomplice. Halimbawa ganon, di ba? So kaya ganun kabigat na bibigay ngayon. Sabi ng Panginoon Diyos, mayroon na pupunta sa kamatayang spiritual, mayroon din namang hindi. So kaya kapag ikaw ay ganun kabigat, ang pagkakasala mo, spiritually and practically, mabigat yung aabuti mo. Pupuksahin ka ng gobyerno kung labag sa batas yan. At pangalawa,
yung usaping spiritual. So, ganun ang gagawin mo. Kaya ikaw ay mapaparusahan ng kamatayan ng spiritual kung napakabigat ng ginawa mo. Ikaw yung pinagmumulan ng pagkakasala, ikaw yung umuudyok para gumawa ng masama, ikaw yung bad influence, ika nga. Or sa pamamagitan ng na ikaw ay umi-influensya ng masama, inuudyok mo iba't ibang krimen para gumagawa ka ng gang, gumawa ka ng ganito. Ikaw yung pinagmumulan. Ikaw yung humihikayat para gumawa ng di mabuti ang tao mula sa iba't ibang mga kriminalidad. Paggawa ng isang direct crimes para mga ganon. So, kaya iwasan natin na tayo yung mismong pinakampuno at dulo o ugat ng kriminalidad sa napakabigat ng pagkakasala na naaabutin ng mga taong pinagmumulan ng kami. Hindi lang individual, kundi halimbawa buong bansa mo ay naging mula sa iyo yung buong bansa mo naging balasubas. Kumikayat ka na ng ibang bansa mo ng mga kademonyohan, kabalbalan, mga ganon. So, yun ang hindi maganda. So, mula maliit hanggang malaki, hindi dapat maging pagmulan ang isang tao o bansa mo para ikayat mo, lalo na sa kabilang bansa mo, para gumawa ng hindi mabuti. Sapagkat, mabigat yung aabutin. Kung bansa, mabigat ang aabutin ng bansa mo. Dahil bad influence ka dun sa kapwa bansa mo eh. O, ganun mga bagay. So, masama yung aabutin ng bansa mo kung bad influence ka to the other country. Kung individual ka to other people, influence ka ng influence, o gawin mong ganito, gawin mong ganyan, ba? O sige, ganito. Yan, iba't iba na kung paano mo inuudyo ka, ninihikayat, gagawa ng masama. Halimbawa, drugs, o halimbawa mga bisyo, inikahit mo yung kapwa mo, bisyo-bisyo tayo, ikaw pinagmumulan, yun ay mabigat na pagkakasala. So, halimbawa, paggawa ng krimen na ganito, ayan, meron kang masamang krimen na halimbawa para pagmulan ng mga kriminalidad. So yan, sumama yung mga tao. So yun ay mabigat na pagkakasala ng bawat tao kung makakahingayat ka ng mga ganyan. So kaya iwasan natin yung bawat individual o sino man para ikaw ay hindi maparusahan ng Panginoon Diyos na mabigat, lalo na kamatayan spiritual. Kasi yung ganyan ay mabigat na pagkakasala. Iyan, ikaw ang pagmumulan ng mga kriminalidad. But even though kahit ikaw man ay pinagmulan, yung accomplice mo kung mabigat din ang ginawa nun. Halimbawa, ikaw nag-utos ka, patayin mo si ganon. So parehas kayong mabigat ang kaharapin doon sa pagkakasalan nyo. But bagamat yung inutusan mo, kahit ganon din kabigat, so ay maaari siguro depende sa parusa ng Panginoon Diyos yan. At syempre parehas kayong haharap na mabigat ko sa legal. Sa spiritual, parehas kayong maaari maparusahan ng kamatayan spiritual or maaari bigyan ng yung accomplice mo ay maaari siguro halimbawa mayroong konting pagbibigay or else both of you na ganon na kayo ay mapaparusahan sa ganong klase ng bigat ng mga krimen na maaari nyo gawin o kasamaan because para kayo ay maparusahan ng kamatayan spiritual. So kaya iwasan natin lalo yung tayong pagmumulan ng tayo nag-uutos, tayo yung may influence. So yun, iwasan nyo yun. Na kayo ay ganoon. Kayo yung parang pinakampuno ng kabalbalan. So yun, kaya iwasan natin na tayo ay hihikayat for that. Yan, na tayo ay, yung mga tao ay para mapagawin mo ng masama. Yung iba naman kasi, yung hindi tuwiran, panluloko ang gagawin. Lulukohin mo yung tao na gagawa ng ganito at tatakutin mo, iba-iba, mga pamamaraan, para gumawa sila ng masama, ay yun ang isa pa rin gawain ng demonyo yan. Siyempre, mapanansin yung demonyo eh. Na kunwari, kagaya nga gagawin ng demonyo sa huling panahon, siya ay gagawa ng himala para higayatin yung tao. Sumamba sa kanya, etc. Pag gagawin ka ng akala mo yung wasto, ay mali naman. Kahit lumilis ka na sa batas, ang tingin mo, wasto ka. So, ganun. Kaya iwasan natin na para hindi tayo mawala sa ating kaligtasang espiritu at mabuti pamumuhay, pagsikapan natin tayo palagi nakasusunod sa pamahalaan at sa Panginoon Diyos. Ganun na kasimple ang ilang mga basihan para hindi tayo mawala sa paggawa ng mali. Hindi tayo may influence with others kung nananatili sa atin ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos na sinasabuhay natin yung kanyang salita at alang-alang sa Panginoon Diyos. Hindi kahit ang ganun, hindi ayon sa Panginoon Diyos yan. Hindi rin ayon sa batas. So, mali ang hakbangin mo. Di ba?
Pero makikita mo agad, ikaw ang dapat ituwid ko kasi humihikayat ka ng mali. So, sa palagad sa iyo ang demonyo at yung mga taong na hikayat niya para humikayat din ng kamalian sa kapwa-tao. Diba? Pagka hindi, makakaisa ka. Kung buong bansa mo, halimbawa malaking ang tao kasi madaling madaling utuin eh. Kapag lalo na malaking tao ang gagawa. Pag nauto mo, parang uso. Tuloy sa uso. Kapag na gano'n, lahat gagawa na ng hindi mabuti. Kahit maliit, lalo na kung malaki, di ba? Kapag nauto mo ng gano'n, so yun, sunod ka na sa uso. So yun ang mahirap doon. Mali na ang ginagawa mo. Kahit maliit lang, malaking bagay. Sapagkat doon nagmumula yung malaking kasamaan sa maliit. Kahit pa isi-impluwensya mo sa karating bansa mo, maliit na bagay lang, pero yun ay nakapagpapasama ng pagdudulot ng hindi mabuti sa pangkalahatan. Kasi nagbumula yun eh. Kasi ang demonyo, hindi lang basta sa mabigat kanya babanatan para lukuhin kanya. Hindi kagaya nung darating sa panahon. Sa kapayapaan manluloko yung demonyo. Akala mo maayos. Pero yun pala, nilalansin niyo yung mga tao. Lalo na sa mga tuwiran, diba? Ganun lang naman to eh. Diba? Hanggang sa yung maraming mamamayan mo, ganun na yung paniniwala. Ganun na yung gustong gawa eh. So, ibig sabihin, namumuhay ka na sa kabalbalan mo, araw-araw, di ba? So, kaya yun ang mabigat doon. Lalo na kung ikaw ay may influensya, hindi ko ganun. So, kaya iwasan natin para hindi yung individual, yung bansa mo, ganun. So, yun ang mabigat doon. Dahil nga kasi, syempre, kapag hindi pinagsisiyan ng bansa yan, mabigat yung sapitin ng bansa mo pagdating ng takdang panahon. At syempre, pagtutuwid ng Diyos kapag sa patuloy na pamumuhay. Kasi syempre namumuhay yung bansa mo. Hindi ituwid ng Diyos yun. Kasi nga, babalbal na yung pamumuhay. Kung balbal na yung pamumuhay mo, tutuwid ka ng Diyos. Kaya ka lang magsisisi yung bansa mo. Kung gano'n maraming gano'n sa bansa mo, nagiging gano'n na. Or else, pagdating ng takdang panahon, yung bansa mo yung sa 1/3 of the world, madidivastate. Kasi nga, sa naula yung bansa mo. Yung maraming tao. Or else, yung bansa mo, maging mabuting lingkod ng Diyos, magbabahagi ka sa buong mundo ng mabuting balita, ng kabutihan, hindi maaano yung bansa mo pagdating ng takdang panahon. Hindi basta-basta hindi ka, kahit pa paano, hindi devastate, kahit mag-ahari pa yung demonyo, marami pa rin ang mananatili sa bansa mo. So, yun ang maganda roon. Pagka tayo ay naging lingkod ng Diyos, at maraming maliligtas sa atin, syempre bago paghukuman yung ating mundo, ng ating mahal na Panginoon. Kaya syempre sa panahon ngayon hindi pa naman hukom, pagtutuwid ang gagawin ng Diyos. Para naman kung bansa mo lumilis na, tutuwid niya. Mga ganun, o iba-iba mga bansa. Diba? Kapag ang mundo, halimbawa ganun. But kaya kinakailangan tayo ay iwasan natin, sundin natin ng Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo para tayo magkaroon ng magandang buhay in all aspects. So yun muli, sana kayo ay naliwanagan mo naman, nagabayan kayo ng mabuting balita at sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa ating pamubahagi ng mabuting balita dito sa Bible Life Promotion. Sana kayo ay patuloy na magabayan at magkaroon kayo ng pag-asa, malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Life Promotion. Sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay maliwanagan at mahikayat ko at mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At sa mga nananampalataya na, sana kayo patuloy kong mabuklod at mapagtibay ang inyong pananampalataya at mapanatili sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Doon sa iba't ibang Kristiyano naman, sana kayo ay mabuklod ko sa Interfaith Community para maunawaan natin yung ating iba't ibang way na pananampalataya kay God from Christ. Yung iba naman ay iba't ibang pananampalataya kay God from different na proseso ng pananampalataya or may iba pang mga pinapanampalatayaan. Diyos, sana magkaroon tayo ng pagkakaisa sa Interfaith para kahit pa paano ay tayo ay nagpapahirang ng kapayapaan at hindi naglalabanan. Na nagbimit siya, naghihikayat ng di maganda sa bawat mga bansa, mga tao ng kaguluhan because of the faith faith problem o faith discrepancies.
Yun. Kaya makapagpapagiran at magsama-sama tayo makapagpagiran ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, lalo na paggabay sa pamahalaan. Pagrespetuhan natin yung ating pananampalataya. At maliban dyan, ay yun. At sana ay ani lamang sa panahong ito, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, kundi sa panahong ito. Yan, sana pagliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at ay patuloy niyang gabayan sa pagbabahagi ng mabuting balita at sa inyong mga tahanan kayo magabayan sa pagtalima nito. Yan, pagpalain niya tayo at masabuhay natin ng mabuting balita. Yan. At doon sa mga sa mga kaparian, doon sa CBCP Vatican Church, sana patuloy kayong maliwanagan, patuloy niyo pagbukularin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo, mabuting balita. Nagabay na Banal na Santa Maria. At sa ating muling nga kayo na, patuloy tayo dumadalangin ng kaliwanagan, dumadalangin ng pagmimilagro ng Banal na Panginoon Diyos, gawin niyo palagi tayo sa ating pagbabagi, lalong-lalo na sa kapamahalaan na magawin ito na mamahalan ng mabuti, matuwid, at tugunin yung karapatan. Kasi makikinabang yung kanyang mga mamayan sa kanyang mabuti kong mahal. Kaya yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at tugunin yung karapatan ng tao, mamahala kayo ng mabuti, at patas ng Espiritu. At yung mamayan ay makilabang sa inyo kung mahal at makabumuhay sila mapayapa at maulad. At sa lahat ay makawanampalataya sila ng Lubos sa ating mayan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana patuloy tayo pagbalain sa Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, sa tulong ng Banal na Santa Maria at pagpalain tayo protektahan pang araw-araw ng buhay, magsama-sama tayo mamuhay ay sa mundo. Magandang hapon sa inyo lahat.